Isang mapagpalang araw po ang bati ka sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang si Ezekiel, ang saserdote ng Jerusalem, Huda. Siya ay kasama ni Haring Joaquin na nabihag ni Haring Nabucodonosor noong ika-8 taon ni Haring Nabucodonosor. Kasama sina Mardocheo at si Esther. Ito ang 601 BC. Dito ko umpisan sa 601 BC. Sa taon ni Ezekiel hanggang 564 BC, 37 years ang kanilang pagkatapon dahil dito ang mga report. Ito nagtapos sa 2 King chapter 25 verse 27. Pang 37th year ng kanilang pagkatapon, ito ay bago-bago pala naghari si Evil-Merodach at maraming bisis na at kung ang mga passages na yon na nabanggit sa Daniel sa kay Nabucodonosor, kung kaya dito sa kay Ezekiel muna ako. Sa 601 BC, sa 2 King chapter 24 verse 12, ika-8 taon ni Haring Nabucodonosor ng kanyang paghahari. Nang sakupin niya ang Huda sa paghari ni Joaquin. 3 buwan lang si Joaquin noon, siya ay tinatawag ding Jeconias o Conias, makikita din sa Jeremiah chapter 22 verse 24. Kung susundan niyo itong mga passages na ito sa mga banal na kasulatan, makikita niyo ito. At saka kasama din nila si Mardocheo at saka si Esther. Ito sa makikita din sa Book of Esther din sa chapter 2 verse 5 and 6. Kaya ito mga relevant ang mga related lang itong mga tao na ito, mga karakter sa kasaysayan, si Daniel, Haring Nabucodonosor, si Ezekiel, si Esther, si Mardocheo, si Gedalias. Ito yung mga si Haring Joaquin. Ito yung mga related lang dito sa mga kapanahonan na ito. Itong 601 BC hanggang 564 BC. Kung kaya dito sa 601 BC, noong umalis si Haring Nabucodonosor, ipinalit na hari sa Huda ay si Natanias na anak din ni Haring Josias. Ito ay tiyuhin na ni Haring Jeconias o Haring Joaquin, kapatid ito ni Haring Joaquim na kanyang ama. Pinalitan niya ang pangalang Sedekias. Unang taon ni Haring Sedekias dahil 601 is 600 BC. 600 BC, ito naman ay itong pagbibilang ng mga taon, pababa ng pababa, paminus ng paminus. Ang dito naman sa edad ni Haring Nabucodonosor ay pataas ng pataas, paplas ng paplas. Kung kaya dito ang third chart of generation table, may ginawa akong chart of generation table. Ito ang third chart of generation table. Pagmula sa 36th year ni Solomon, ito na ang mga pangalan niya ng mga hari ng Huda, Solomon, Roboam, Abiam, lahat yan hanggang kay Sedekias. Kaya dito nagtapos kay Sedekias. Ito naman ang mga time nila, ng kapanahon na nila. At ito ang mga taon ng kanilang pamamahala. Ito rin yan. Kaya meron corresponding time dito. Lahat yan meron na yan. Itong third chart of generation table, pumapatak ng 600 BC. Dahil naman dito yan ito na yun ang 600 BC. Sa Jeremiah chapter 27 verses 1 to 22, unang taon ni Haring Sedekias. At ang sumunod dito ay ang mga report na ni Ezekiel. Kung tawagin naman sa ibang salita ay mga 13 scrolls of Ezekiel. Dito sa nakikita ko rin sa internet, ito 13 scrolls of Ezekiel. Medyo malabo nga lang, pero binigyan ko rin ng emphasis dito ang mga araw, buwan at taon. Ito naman ang passages Ezekiel. Ito yung mga bilang ng mga taon ni Ezekiel. Ito ang 13 scrolls ni Ezekiel ay ang chapter 1, verse 1 and 2. Kung makita niyo, pinaghiwalay ko itong dalawa. Ito yung chapter 1, verse 2, ang pang-5 taon. At ang chapter 1, verse 1, ito pang 30th year. Kung kaya hinuli ko rito, bagamat isang scrolling ito at dalawa ang passage dito. Chapter 1, verse 1 and 2. Para magkaroon ng sequence of time at hindi magulo ang pagbibilang. Dadating ako dito. Kung kaya ito yun, ang nakasulat dito sa
Ezekiel chapter 1 verses 2 and 3. Fifth day, fourth month, and fifth year. 5 taon ng kanilang pagkakatapon. Si Ezekiel ay anak ni Buzi, ay nasa Kaldea. Ako na saserdote at anak ni Buzi ay nasa Kaldea sa baybayin ng Ilog Kibar ng kausapin ni Yahweh. Ito sa Ezekiel chapter 1 verses 2 and 3. Ito yung fifth day, fourth year, and fifth year. Kung kaya ang bilis mula 600 BC minus 5, kasi ito na yung sumunod dito is 595 BC. Ang 9 ni Haring Nabucodonosor plus 5 is 14 years. Kung kaya ito sunod-sunod na ito, ang kasunod na given ay Ezekiel chapter 8 verse 1, ika-5th day, 6th month, and 6th year. So, dahil 5 dito, 1 year lang, 1 year. So, mula 595 minus 1 is 594. 14 plus 1 is 15. Ito na ang mga taon ng pagbibilang. Ang sumunod ay ang 20 verse 1 ng Ezekiel, ika-10th day, 5th month, and 7th year. So, mula 6, 7, 1 year lang din. So, 595 minus 1 is 594. 594, ito na yung, 594 minus 1 is 593. Ito naman yung pang 16th year ni Haring Nabucodonosor, mula 15 plus 1 is 16. Ang sumunod ay Ezekiel chapter 24 verse 1, ika-10th day, 10th month, and 9th year. So, 2 taon. Kung kaya 593 minus 2 is 591. 16 minus plus 2 is 18. Itong taon ni Haring Nabucodonosor. At sinundan pa sa Ezekiel chapter 29 verse 1, ika-12th day, 10th month, and 10th year. So, isang taon lang mula 9, 10, isang taon. 591 minus 1 is 590. 18 plus 1 is 19th year. Dito na bumagsak ang Jerusalem, 590 BC. 19th year ni Haring Nabucodonosor. Sa 2 King chapter 25 verse 8, ika-11th year ni Haring Sidikias ng Huda. Ito ang 7th day, 5th month, and 19th year, bumagsak na ang Jerusalem. Sinunog dito ang templo. At sumunod pa rito sa Ezekiel chapter dalawa dito sa 19th, ay dalawa ang passage na ibinigay sa Ezekiel chapter 31 verse 1, first day, 3rd month, and 11th year. Kaya dalawa ang binigay dito. At dito naman, pareho lang siya, 11 din, kaya 1 year lang din. Kahit dalawa yan, 1 year lang naman. Pagdating dito sa 32 verse 1, first day, 12th month, and 12th year. Isang taon lang din, from 11, 12, isang taon. 590 minus 1 is 589. Tatlong passages ito. 32 verse 17, 5th day, 1st month, and 12th month. Ang isa 32 verse 21, 5th day, 10th month, and 12th year. So, for 12 years, from 11 is 1 year lang din, 589. At dito na ang 589 minus 1 is 586. Dito na ang 20 na Nabucodonosor plus 1 is 21. Dito na ang ililipat ko dito sa kabila. Ito sa kabila, ito lang ito din yan, itong 588. 21 si Nabucodonosor sa taong 588 sa Jeremiah chapter 588. At nakasulat sa Jeremiah chapter 52 verse 30. Ito naman si Jeremiah naman ang dumugtong. Ika-23 years ni Jeremiah, may dinala na 745 na mga Hudyo. At ang total na dinala dito ay 4,600 BC. Dahil nasakop ang Jerusalem noong 590 BC. At hindi basta-basta naman nakukuha, nadadala ang 4,600, kung kaya inabot pa ng 4 years bago madala ang mga 4,600 na mga Hudyo sa Babylonia. Kung kaya ito'y umabot dito na sa 586 BC. Kaya ang taon ni Haring Nabucodonosor dito ay 21 sa 588. So dumugtong si Jeremiah, pang 23 ni Nabucodonosor, kung kaya dito ang 21 to 23 is 2 years. Kung kaya dito sa 588, dito tayo makabawas na naman 2 years. So 586 BC. Ang 23 years ni Haring Nabucodonosor pumapatak sa 586 BC dahil ang 19, yun yung 590. So 4 years. 4 years, 590 minus 4 is 586.
Ang 19 minus 4 is, 19 plus 4 is 23. Kung kaya dito na yun ang, sa 586, dumugtong uli ang report ni Ezekiel sa chapter 40 verse 1. Sa 10th day, unang bagong taon ng 25 ng kanilang pagkakatapon. 25 ng kanilang pagkatapon. So bibilangin ang lahat ng taon dito sa kanilang pagkakatapon. So ito yung 586. Bibilangin ang magmula sa umpisa. So magbibilang tayo dito sa, ito yung unang pagkakatapon mula sa 601, natapon sila. So 601 to 600 is 1 year. 1 plus 5, 6 plus 1, 7 plus 1, 8 plus 2, 10 plus 1, 11. So 11th year, 590. 11 na sa 590. 11 plus 1, 589. 12 plus 1, 13. Okay, ito rin naman yung 1 na yun. 13 dito plus 2, 15. Ito na 15. Kung kaya ang sabi dito, 25 years na kaya na pagkatapos. So 10 years. 15 plus 10 is 25. 10 years, 25. Kung kaya mula 23, ang 586, pumapatag doon sa 23 ni Haring Nabucodonosor, plus 10 is 33. Si Haring Nabucodonosor is 33 sa taong 576 BC. 586 minus 10 is 576 BC. At ang sabi pa sa 40 verse 1, 14th year mula nang masakop ang lungsod. 14th year. So, bilangin natin mula nang masakop ang lungsod. Ito 10 plus 2 is 12. 12, 13, 14. Nasakop ang lungsod sa 590 BC. So 14, tama lang din. Kung bibilangin lahat yan, mula ng unang taon ng kanilang pagkatapon, mula ng 601 BC hanggang dito sa 576 BC. 576 BC is 25 years. 25 years ng kanilang pagkakatapon. Tama lang din ang report ni Ezekiel, pati yung 14th years na mula nang masakop ang Jerusalem, tama din. So 33 years na si Haring Nabucodonosor, 576 BC. Sinundan pa ito ng Ezekiel chapter 29 verse 17 and 18 na first day, first month, and 27th year, from 25 to 27, 2 years. Mula 33 plus 2 is 35 si Nabucodonosor, 576 minus 2 is 574 BC. Ito na ang 574 BC. So sa 574 BC, ito yung 27th year ng kanilang pagkakatapon. 27th year ng kanilang pagkatapon. May sinabi dito sa Jeremiah chapter 1 verse 1, ang 30th year, ang 4th day, 5th month, and 30th year. Kung kaya mula 27, ito na 30th year, is 3 years. 35 plus 3 is 38 dito si Nabucodonosor. 38 si Nabucodonosor. Ito naman ay, ang 574 minus 3 is 571. Dito kasi ang pinagbasihan ko dito, hanggang 27 lang ako dito, ngunit isinama ko na dito ang 30th year ni Haring, anong kanilang pagkakatapon magmula ng sila matapon ni Haring Joaquin kasama si Ezekiel dito. O kaya 30th year, ito yung 571 BC, ito naman ang 38th year ni Haring Nabucodonosor. At ang report na ni Jeremiah, dahil wala na si Ezekiel dito, si Jeremiah nang nagtapos, 37th year ng kanilang pagkakatapon. So 37, from 30 to 37 may 7 years. So ang 7 years, ito yung 10 na ginawa ko. Ito yung from 27 to 37, ginawa kong breakdown. From 38, si Nabucodonosor plus 7 is 45. Ang 571 minus 7 is 564. Dito rin ang 564. Pareho lang din sa 574 minus 10 is 564. Ito naman 574 minus 3 is 571 minus 7 is 564. Dito na ang 37th year ang kanilang pagkatapon. Ito din yun ang 2 Kings chapter 25 verse 27 na bago-bago pa lang naghari si Abel Merodach ng
Babylonia, at si Evil Merodach ay anak ni Merodach or Nabucodonosor na sumakop sa Jerusalem. Siya din si Belshazzar ng Babylonia. O kaya ito rin 'yon ang ito pa rin 'yon ang lahat na iyon. Bali sa copy doon sa internet na 13 scrolls, lahat ay tumutugma din to sa 45 years sa paghari ni Nabucodonosor, at sinabi doon sa Daniel chapter 4 verse 36 na ang parusa ni Haring Nabucodonosor kung kaya naging hari dito si Evil Merodach, ang kanyang isipan ay napalitan ng isipan ng hayop, na siya ay nanginginain na ng damo dito sa parang kasama ng mga hayop. 7 years ang parusa sa kanya, at nang manauli ang kanyang isipan ay nagbalik ang kanyang karangalan at kapangyarihan bilang hari. Kung kaya 7 years from 45 plus 7 is 52. 52 taon mula ng first year ni Haring Nabucodonosor hanggang 52 years ang kanyang buhay na itinagal dito. Naghari pa siya uli ng 52. Ito ang 7 years, ito na yung taon ni Haring Evil Merodach na 3 years at 4 years ni Haring Dario ng Media, dahil si Haring Dario naghari nung namatay si Haring Evil Merodach o Belshazzar, 62 years na ang kanyang edad. So 3 years lang ipinamahala ni Evil Merodach o Belshazzar. So para mabuo ang 7 taon, may 4 years ang kinuha kay Haring Dario para mabuo ang 7 years, at naghari muli si Haring Nabucodonosor 52 years. O kaya lahat ng pagbibilang ito ay nakabase sa Jeremiah. Kung wala si Jeremiah, hindi rin mabilang ang lahat. Siya ang nag-insert dito sa 23 years ng paghari ni Nabucodonosor after 21. So nakuha uli ang mga bilang. Ang si Daniel, ang mula ng Daniel chapter 1 verse 1, ito ay pang-8 taon ng pagkakatapo ni Daniel. Ito yung binihag na naman ni Haring Nabucodonosor ang Huda kasama na si Ezekiel kasama ni Haring Joaquin. Kung kaya sa Daniel nakasulat sa chapter 4 verse 36, ito na yun ang pang 52 years ng kabuang taon ni Haring Nabucodonosor. At sa 2 Kings chapter 25 verse 27, ito bago-bago pa lang naghari si Evil Merodach. Ito yung 3 ni Evil Merodach or Belshazzar plus 4. Ito yung sa 7 na bubuo hanggang sa nagiging 52 years ang ipinamahala ni Haring Nabucodonosor. O kaya lahat ng ito ay nagkaroon ng katuparan ang pagbibilang sa pamamagitan dito sa Book of Jeremiah, Book of Daniel, Book of Ezekiel, and Book of 2 Kings. O kaya dito sa taon ni Haring Nabucodonosor, sa 19th year ni Haring Nabucodonosor na pumatak sa 590 BC, according dito sa may chart of generation table na aking ginawa sa 2 Kings chapter 25 verse 8, 7th day, 5th month, 19th year, dito bumagsak ang Jerusalem. 19th year ni Haring Nabucodonosor, tumutugma naman sa mga bilang dito ang 19th year sa 25 years ni Haring Nabucodonosor. Kung kaya sa isang version, pumatak ito sa 586 BC. Sa Jeremiah chapter 52 verse 30, ang 586 BC, ito yung pang 23 years ni Haring Nabucodonosor na binanggit ni Jeremiah. 23 years, Jeremiah chapter 52 verse 30, may 745 years ng mga Hudyo na dinala sa Babylonia. At ang kabuuan bilang ng dinala sa Babylonia ng mga Hudyo ay 4,600 years. Ito ay sa taong 586 BC. Dito ang, kung kaya ipapakita ko dito kung paano anong relevance dito sa 590 and 586 BC. Unahin ko ang 590 BC. Mula 1019 BC. Ang 1019 BC, ito yung 1019 BC. Ipapakita ko muna ang 1019 BC. Ito yung 1019 BC. Si Solomon ay naghari ng 40 years. At ang 4 years and 2 months si Solomon ay bilang na dito sa 480 years mula nang lumisan sila sa Ehipto. According sa 1 Kings chapter 6 verse 1. Kung kaya ang naiwan kay Solomon dito sa kanyang 40 years ay 36 na lang. Ito ang mga passages sa mga banal na kasulatan. 1 Kings chapter 11 verse 42. Ito ay ang 40 years ni Solomon. 14 verse 21, 1 King, ito kay Rehoboam. Lahat yan ito ay mga pangalan ng mga hari ng Huda by sequence na ito, pagkasunod-sunod. At ito yung sequence of time na mula dito kay Atalia, dahil si Atalia ay asawa ni Jeroboam.
Siya ay anak ni Akab sa kabilang kaharian, kapatid din ni Joram, ay asawa ni Joram, si Atalia na anak ni Jehoshaphat. At si Atalia ay kapatid ni Joram sa Israel at ni Osias ng Israel na mga anak ni Akab. Dito napasok si Atalia dahil namahala din siya sa Jerusalem nung pinatay si Osias sa kanyang anak bago maghari si Joas, dahil nais niya agawin ang pamamahala kung kaya dito si Atalia. Okay, mayroon yan para hindi yan magkaroon ng butal ang pagbibilang. Ito mga passages lahat, pwede niyong i-refer ito sa banal na kasulatan sa Biblia. Lahat ito, pwede niyong i-refer lahat. Ipakita ko lang. Ito naman mga pangalan nila. Ito si Sidikias, ito pang 600 years. Pinanggit ko sa nauna na. Kung kaya dito sa ginawa ko sa 1019 BC, ibabawas ko ang 1019 hanggang 600 BC is 419 years. Ito ang sequence of time ng kanilang pamamahala lahat. Kasama si Atalia hanggang sa first year ni King Sidikias. Kaya ito yung total mula 1019, ito yung 1019, bawasan ko ng 419 is 600 BC. Okay, ito yung 600 BC. Ito na 600 BC. Si King Sidikias ay namahala ng 11 years. Ang first year ni King Sidikias ay bilang na dito sa 600 BC dahil nagmula siya sa 601. Ang kanyang unang taon dito ay nabilang na, kaya naging 600 BC. Kaya 10 taon na lang bibilangin sa kanya. 600 BC minus 10 is 590 BC. Dito ang pang 19th year ni Haring Nabucodonosor. At kung kaya ito yung 36 years Solomon sa 1 King chapter 6 verse 1, 24 verse 18, ito ang 11 years na naghari si King Sidikias. Jeremiah chapter 27 verses 1 to 22, ito yung first year ni King Sidikias. Kung kaya ang 11th year bawasan ng 1 is 10 na lang. Ito, kaya ito yung 10. Kaya ito yung sa 2 King chapter 25 verse 8, ang 7th day, 5th month, and 19th year ni Haring Nabucodonosor. Dito naman sa 586 BC, kung paano itong 586 BC. Ang 1019 BC, ito ay dito pa sa 590. Ang 1019 magmula ito sa 1023 BC dahil si David ay namahala dito sa chart, sa second chart of generation table. Ito si Haring David namahala ng 1063 BC hanggang 1023 BC. Dahil si Saul ay 1085 minus hanggang 1063. 22 years. 1085 hanggang 1063 is 22 years si Saul. Si David naman ay 1063 to 1023, 40 years. Kung kaya sa 1023 BC, dito na namatay si David, dito naghari si Solomon. Ang 4th year and 2nd month ni Solomon ay bilang na dito sa 480 years. Kung kaya dito sa 1019, ito 36 na lang. Dito yun ang story diyan. Kung kaya sa isang version sa 586 BC, sa 1019, ito yung 1019 minus 423. Dahil ang 423 ito yung buong 40 years ni Haring Solomon. Makikita sa 1 King chapter 11 verse 42, 1019 minus 40 is, ito na yung lahat ng pagbabawas dyan. 1019 minus 40 is 6 is 9 as 6. 9 minus 3 is 6. 10 minus 2 is 8. 983 BC. O kaya dito yung 983. Ito yung 983 BC. 983 BC. O kaya nagmula ito sa 1023. 1019 minus 423. 423 dahil ang 419 dito, ito yung bawas na ang 4th year and 2nd month ni Solomon. Dinagdag ko yung 4 year and 2nd month ni Solomon dito para maging 423 dahil ito yung si Solomon ay 40 years na namamahala. Kung kaya dito na double ang bawas, kung dito double ang bawas kay Solomon. Binawasan na siya dito para magiging 1019
ang 4th year, ang 2nd month. Pagdating dito, buo pa rin ang 40 ni Solomon na ibabawas sa 10:19. Kung kaya dito nagkakaroon na ng dalawang version. Sa 1 King chapter 11 verse 42, 40 years si Solomon na namahala, regardless dito pagkatapos ng 480 years, 1019 BC. Kung kaya sa 423, ito yung 419 plus 4 ni Solomon, dito pa rin, idinagdag na sa 423, is 1019 minus 423 is 596 BC. Sa 1 King chapter 2 verse 1 to 12, at 1 King chapter 11 verse 42, si Solomon ay namahala ng 40 years at nagumpisa siya ng mamahala ng mamatay si David dito. Kung kaya 596, dahil ang 423 ay ito yung ang unang taon ni Haring Sidikias ay bilang bawas na dito. Kung kaya sa 423, 10 na lang bibilangin kay Sidikias hanggang sa bumagsak ang Jerusalem sa 586 BC. 423, 596 minus 10 is 586 BC. Kung kaya dito rin nagkaroon ng 586 BC. Ito yung relevance ng 590 at 586 BC. Isang bilang lang ito. Dahil dito sa pagbabawas sa kay Solomon na 4th year and 2nd month, dito, bawas na dito kay Solomon, dito binawasan pa uli. Kung kaya meron dito. Ito yung ayon sa may chart of generation table, bumagsak ang Jerusalem 590 BC. Ang 586 BC, ito yung may 745 na mga Hudyo na dinala sa Babylonia, at ang total na dinala ay 4,600 ayon sa report ni Jeremiah sa chapter 52 verse 30. Kung kaya dito ang pwede niyong basahin lamang mga passages na nakasulat dito para i-refer kung ano itong mga nakasulat dito. Dahil ito na ang natutunan natin sa bumagsak ang Jerusalem sa 586 BC. At dito ko natatapusin sa Ezekiel chapter 40 verse 1, nung ika-14th year, unang bagong taon na ika-25 years, ika-14th year ang pagkatapos masakop ang Jerusalem, ang lungsod. At saka sa 40 verse 4, sa isang pangitain, sinabi niya sa akin, Tao, talasan mo ang iyong mata at tainga. Tandaan mong mabuti ang lahat ng ipakikita ko sa iyo, pagkat ito ang dahilan ng pagkakadala sa iyo rito. Pagkatapos masabi mo naman sa mga Israelita. Si Ezekiel dito ay siya ang parang tulad ni Moises. Nung si Moises na kanyang kapanahunan, nung bago sila makarating sa lupang pangako, na si Moises ang nagdala sa kanila. Ngunit dito sa kapanahonan ni Ezekiel, ipinapakita rin kay Ezekiel kung anong gagawin niya sa Jerusalem, sa Israel, pagbalik nila. O kaya tulad ni Moises, ibinigay kay Ezekiel ang mga tuntunin ng Israel. Ang mga tuntunin ng Israel bago sila dumating sa lupang pangako ay binigay kay Moises. Dito ibinigay niya kay Ezekiel matapos na sila ay magbalik sa Huda. Pati ang paghati ng lupain, lahat dito ay binigay na rin kay Ezekiel. Kung kaya mababasa ito sa Book of Ezekiel. Kung kaya dito sa Book of Ezekiel na ito na ang nakasulat dito. Pati rito ang mga kasuotan ng mga saserdote ay ganito na rin ang ayos na ipinakita kay Ezekiel. Ito sa Exodus chapter 28 verse chapter 28. Pero sa kay Ezekiel, lahat na rin ay pinapakita dito kung ano ang kasuotan ng mga saserdote. Kung kaya si Ezekiel ay kagaya ni Moises, ipinakita sa kanya, kung kaya sa kanyang aklat, sa kanilang pagbabalik sa pagkatapon, ay ito na rin ang pinagbabasehan nila, pati ang pagtatayo sa templo, gaano kalaki, gaano kalawak, kataas. Ang mga sukat lahat ay dito na rin sa Book of Ezekiel. Kung kaya itong pinagbabasihan nila, si Ezekiel ay parang si Moises sa kanilang kapanahunan na binigay kay Ezekiel ang lahat pagkatapos na sila ay makabalik sa Jerusalem, dahil wasak ang Jerusalem at wala na ang mga tirahan doon. Kung kaya sila ay sa kanilang pagbabalik, ang mga plano ayon sa Book of Ezekiel ay ito ang kanilang pinapatupad.
Dito ko muna tatapusin ang mga sandali ito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.